Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Mula sa Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas! Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Corporal Mary Meche Moraera. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, arestado ang isang drug courier matapos madakip sa operasyon ng Southern Police District sa Makati City. Magbabalita si Staff Sergeant Mary Rose Dait. Nasamsam ng pulisya ang mahigit 1.5 million pesos halaga ng ilegal na droga mula sa isang 33 anyos na chef at umanay drug courier sa isang interdiction operation sa Makati City. Kinilala ni Police Colonel Edward M. Cutiyog, ang Chief of Police ng Makati City Police Station, ang lalaking suspect na si alias R na naaresto noong Biyernes sa isang delivery express company sa Barangay Guadalupe Nuevo bandang alas 8:20 ng umaga. Siya ay inaresto matapos makatanggap ng reklamo ang isang desk officer ng Substation 7 mula sa isang empleyado ng Delivery Express na sinabing ginagamit umano ng suspect ang kanilang kumpanya bilang courier sa pagbibiyahe ng mga iligal na droga, kabilang ang marijuana kush, marijuana oil at iba pang mga drug paraphernalia. Agad na pinuntahan ng mga tauhan mula sa Station Drug Enforcement Unit at Substation 7 ng Makati City Police Station ang Delivery Express Company dahilan para maaresto ang suspect at makumpiska sa kanya ang hinihinalang droga na nagkakahalagang 1,540,000 pesos. Nakaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 ng Article 2 Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Meros Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Dait. Namahagi naman ng gift packs ang Public Safety Basic Recruit Course Class 2018-01 hinirang class sa mga kababayan natin sa Islamic Center, Kalibo, Aklan. Yan ang kwentong inalam ni Patrolman Julius Sam Akad. Kasabay ng pagdiriwang ng PSPRC Class 2018-01 Hinirang Aklan Chapter ng kanilang ikalimang anibersaryo ay namahagi ang mga kapulisan ng gift packs sa mga kapatid nating Muslim sa Kalibo Mosque at Islamic Center sa Kalibo, Aklan nito lamang kasyam ng Oktubre taong kasalukuyan.
Katuwang sa aktibidad ang mga tauhan ng 1st Aklan Provincial Mobile Force Company at iba pang mga volunteers. Ang nasabing pagdiriwang ay hindi lamang nagpapakita ng paggunita sa kanilang ikalimang taon ng paglilingkod sa komunidad, kundi nagpapakita rin ng pag-uunawa at pagmamahal sa mga Muslim brothers at sister ng kanilang lugar. Ang naturang aktibidad ay nagpapakita na ang mga miyembro ng PSBRC Class 2018-01 Hinirang at 1st Aklan PMFC katuwang ang ibang volunteers ay magsisilbing inspirasyon sa iba na maging bahagi ng positibong pagbabago at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang Police News Network Correspondent, Patrolman Julius Sam Acad, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Acad. Samantala, blessing at turnover ceremony ng mga sasakyan at kagamitan ang isinagawa sa Police Regional Office Cordillera, Camp Major Bago Dangwa, La Trinidad, Benguet. Magbabalita dyan si Staff Sergeant Lenny Valerio. Bilang bahagi ng pagbisita sa Police Regional Office Cordillera para sa sentimental na paglalakbay, pinangunahan ni Police Major General Oliver A. Amojes, ang Director for Research and Development, kasama si Police Brigadier General David K. Perido Jr., Regional Director ng Fro Cordillera, ang pagbabasbas ng mga bagong pinili na kagamitan ng Philippine National Police. Dumalo rin sa programa ang iba't ibang miyembro ng Command Group, Senior Officers at ang asawa ni Police Major General Amojes na si Ginang Christine Amojes. Bilang highlight ng seremonya, pinangunahan ni Police Major Reverend Father Alexander B. Pardo, ang Regional Pastoral Officer, ang pagbabasbas ng PNP equipment na binubuo ng 8 sasakyan, 71 unit ng Enhanced Combat Helmet, 71 na tactical vest at 218 undershirt vest. Kasunod nito, isinagawa ang pag-i-inspect sa mga nasabing kagamitan na pinangunahan ni Police Major General Amojes at Police Brigadier General Peredo Jr. Ang nasabing kagamitan ay pinamahagi sa iba't ibang unit ng Police Regional Office Cordillera bilang bahagi ng Capability Enhancement Program ng Philippine National Police at bilang paghahanda sa darating na Barangay NSK Election 2023. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ito ang iyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Valerio. Samantala, Enhancement Community Immersion Program ang isinagawa naman ng Public Safety Senior Leadership Course Class 2023-01 Charlie Company ng Regional Training Center 2 sa mga residente ng Nagilian Sur, Ilagan City, Isabela. Patrolman Raymart Paul Almondia, ibahagi mo. Matagumpay na naisagawa ang Enhancement Community Immersion Program ng PSSLC Class 2023-01 Charlie Company mula sa Regional Training Center 2 sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Rizalda Y. de Guzman na ginanap sa Nagilian Sur, Ilagan City, Isabela. Katuwang sa aktibidad ang mga opisyales ng naturang barangay kung saan isinagawa ang pagtuturo ng paggawa ng hollow blocks na pinangunahan ni Police Chief Master Sergeant Antonio B. Mangahas Jr., pagtatanim ng mga gulay sa purok 2 ng naturang barangay at Zumba dance na kinagigiliwan ng mga residente. Nagsagawa din ng oryentasyon si Police Senior Master Sergeant Jane Lea C. Panis hinggil sa mga kaso na isinasangguni ng mga kababaihan at ng kanilang mga anak. Itinuro naman ni Police Senior Master Sergeant Gisela M. Idel sa mga bata ang mga good at bad touch kung saan dapat nilang tandaan para maiwasan ng pang-aabuso sa kanila. Layunin ng aktibidad na makatulong sa mamamayan at mapasaya sila sa ganitong paraan. Sa pamamagitan nito ay mapapaigting ang ugnayan ng kapulisan sa komunidad at tuluyan silang mahimok na makiisa sa mga programa ng pambansang pulisya para sa ikauunlad ng bayan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Samantala, arestado ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang isang lalaki na nagbantang ikakalat di umano ang mga pribadong larawan ng isang minor de edad. Ito ay matapos kagad na inaksyonan ng mga otoridad ang reklamo ng nasabing biktima. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Mary Grace Sardizuela.
Matagumpay na naaresto ang 42 taong gulang na lalaki sa pinagsanib pwersa ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera, Baguio City Police Office Station 10 at Tuba Municipal Police Station sa Everlarge Central Tuba, Benguet. Nitong ika-7 ng Oktubre taong kasalukuyan, kinilala ang suspect bilang si alias Bricks Trio, isang taxi driver at residente ng Itogon, Benguet. Nagugat ang entrapment operation sa reklamo ng isang menor de edad na biktima. Noong Mayo nakaraang taon, nakatanggap ang biktima ng mensahe mula sa isang Facebook account na gustong makipagkaibigan. Matapos ang sunod-sunod na pag-uusap, hiniling ng suspect sa biktima na makipag-flirt mood sa kanya. At sinimulan ng suspect na turuan ang menor de edad kung paano ito gawin sa telepono. Humingi pa ang suspect ng mga hubot-hubad na larawan nito na agad namang ipinadala ng biktima. Nitong Setyembre taong kasalukuyan, nagsimula ang suspect na magbanta sa biktima na isa sa publiko nito ang kanyang mga pribadong larawan kung hindi pagbibigyan ng biktima ang kahilingan nitong may mangyari sa kanila. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 7610 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Article 282 Grave Threat, and RA 11313 the Safe Spaces Act o ang Bawal Bastos Law, all in relation to Section 6 of 10175. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng District Jail La Trinidad, Benguet ang suspect. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Nakumpiska naman ng mga otoridad mula sa isang lalaki ang matataas na kalibre ng baril at iligal na droga sa Magiling, Lanao del Sur. Ang balita mula kay Patrolman Charlie Nasrudan Corpus. Dahil sa patuloy na kampanya kontra kriminalidad ng PRO Bar, matagumpay na naaresto ang isang lalaki sa isinagawang operasyon ng Maging Municipal Police Station matapos itong mahulihan ng mataas na kalibre ng baril at hinihinang droga sa barangay Bato-Bato, Maging, Lanao del Sur, nito lamang ika-9 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilalang naaresto ng si Baulo Panolong kung saan na-recover mula sa kanya ang isang Barrett caliber 50, isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinang shabu na may bigat na 1 gramo at nagkakalaga ng 6,800 pesos. Ang naarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Maging MPS para sa tamang disposisyon. Samantala, pinuri naman ni Police Colonel Robert S. Daculan, Provincial Director ng Lanao del Sur PPO, ang mga operatiba dahil sa matagumpay na operasyon. Ang PNP Pro Bar ay patuloy na paigtingin ang kampanya nito kontra kriminalidad upang mapanatilang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Bangsamoro. Mula po dito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Corpus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Corpus. Nakiisa rin sa ginanap na medical mission ang mga miyembro ng 1st Cotabato Provincial Mobile Force Company para sa mga residente ng Kidapawan City, Cotabato. Sinubaybayan yan ni Patrolman Gerald Gallardo. Nakiisa ang 1st Cotabato Provincial Mobile Force Company sa isinagawang medical mission sa mga residente ng Barangay Junction, Kidapawan City, Cotabato nito lamang buwan ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Captain Rosendo H. Magsipok ng 1st Cotabato PMFC sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel April Lu Palma, Force Commander, katuwang ang Cotabato Provincial Medical and Dental Unit at ang grupong Apo Yulo Medical Mission. Sa naturang aktibidad ay nagkaroon ng libreng medical check-up, pagbibigay ng libreng gamot at vitamins para sa humigit 100 benepisyaryong mga residente ng nasabing barangay. Patuloy sa paghahatid ng serbisyo lalong-lalo na sa mga residenteng malalayong lugar para maihatid ang tulong medikal ng pamahalaan at upang mas mapagtibay ang ugnayan ng pambansang pulisya at mamamayan. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gerald Gallardo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gallardo.
Samantala, top 3 most wanted person sa kasong frustrated murder at frustrated homicide ang nasa kote na ng Bulacan PNP sa Barangay Poblacion, San Ildefonso, Bulacan. Kasama natin sa balitan yan si Police Corporal Donald Aswit. Bagsak kulungan ang top 3 most wanted person sa kasong frustrated murder at frustrated homicide matapos maaresto ng Bulacan PNP sa Barangay Poblacion, San Ildefonso, Bulacan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jesus O. Manalo Jr., Chief Provincial Intelligence Unit, ipinatupad ng kanilang mga operatiba ang warrant of arrest na nagresulta sa pagkakaaresto ni Reggie Canoza, 20 na taong gulang, magsasaka at residente ng Barangay Sumandig, San Ildefonso, Bulacan. Dagdag pa ng Police Lieutenant Colonel Manalo na ang naturang warrant of arrest ay inisyo ni Honorable Julie P. Mercurio, Presiding Judge, RTC Branch 12, City of Malolos, Bulacan, sa kanyang kasong frustrated murder na may 200,000 pesos na inirekomendang piyansa at frustrated homicide na may 72,000 pesos na inirekomendang piyansa. Ang akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng San Ildefonso Municipal Police Station upang harapin ang mga kasong nakapatong sa kanya. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Donald Aswit, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Aswit. Para sa ating ibang balita, arestado ng mga tauhan ng Southern Police District ang lalaking nagnakaw ng kable. Maliban sa pagnanakaw ay nakaharap din ang nasabing suspect sa iba't ibang kaso. Narito ang pagtutok ni Patrolwoman Mary Tony Veva. Patong-patong na kaso ang haharapin ng isang lalaki na nagnakaw sa isang kumpanya nitong Lunes pasado alas 3 ng madaling araw sa Barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas City. Base sa inisyal na investigasyon, habang nagpapatrolya ang security roving guard ay naaktuhan nila ang suspect na si alias Onyok na nagpuputol ng kable. Nang nagtangkang tumakas ang suspect gamit ang tricycle ay aksidenteng nakabunggo ng isa pang tricycle na tumamo ng pinsala at pagkasira ng minamaneho nito. Dito na inaresto si Onyok. Narecover sa kanya ang PLDT FSF aerial copper cable na may 5 metro ang haba at may halagang 54,679 pesos, maging ang steel hacksaw, nose pliers, side cutter, flyers at ang tricycle na ginamit nito na nakalaunang nalaman na ninakaw rin niya. Paglabag sa kasong theft, RA 10515, RA 10883, physical injury at malicious mischief ang haharapin ng nasabing suspect na pansamantalang nakapiit sa kustodiya ng Las Piñas City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Isang matandang lalaki naman ang tinulungan at agarang nirespondihan ng mga personnel ng PNP Aviation Security Group sa Paranaque City. Ito'y matapos magtamo ng mga galos at sugat sa katawan dahil sa pagsabok ng isang electronic cigarette o vape. Yan ang balitang inalam ni Patrolwoman Joanna Nadine Soto. Agad na nirespondehan ng tauhan ng Aviation Security Unit NCR Aviation Security Group ang insidente ng pagsabog na naganap sa katanghalian ng ika-7 ng Oktubre taong kasalukuyan sa kahabaan ng Sukat Road sa Ninoy Aquino Avenue, Paranaque City. Nagdulot ng alarma ang insidente ng pagsabog ng electronic cigarette o mas kilalang vape kung saan isang matandang lalaki ang naiulat na nagtamo ng mga galos at sugat sanhi ng pagpipilit nitong mabuksan ang nasabing device. Agad namang nalapatan ng paunang lunas ng medical team ng Manila International Airport Authority ang biktimang kinilala bilang si Mr. Romeo Soriano, 65 taong gulang at walang permanenteng tirahan. Lingid sa kaalaman ng iilan na ang mga electronic cigarette ay may posibilidad na sumabog kapag ang lithium-ion battery nito ay mag-overheat. Ito ay ayon sa US Food and Drug Administration. Samantala, mariing kinondena ni Police Brigadier General Jacqueline Payos Wangki, Director ng PNP Aviation Security Group,
ang pagkakalat ng mga maling impormasyon ukol sa nangyari. Aniya, patuloy ang pagiging tapat ng PNP Aviation Security Group sa pagpapanatili ng mataas na antas ng seguridad sa mga paliparan. Ito ay upang mabawasan ang mga panganib na nakakaapekto sa pag-antala ng mga operasyon na ito. Hinihikayat niya ang publiko na maging mapagmasid at huwag mag-atubiling mag-report sa anumang kahina-hinalang mapapansin sa kapaligiran. Mula sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong PNN correspondent. Patrolwoman Joanna Dean P. Soto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Soto. Matagumpay naman ang naging turnover ceremony ng Project Water System ng 605th Company Regional Mobile Force Battalion 6 para sa mga residente ng Negros Occidental. Ang magandang balita mula kay Patrolman Julius Sam Acad. Matagumpay na sinagawa ang turnover ceremony ng Project Water System na inisyatiba ng 605th Company Regional Mobile Force Battalion 6 sa mga residente ng Sitio Hayohoy, Barangay General Luna, Taboso, Negros Occidental nito lamang kasampu ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Police Major Jerome S. Manahan, Company Commander ng 605th Maneuver Company, na dinaluhan ng mga lokal na opisyales, media personality at mga masasayang residente. Ang Sitio Hayohoy ay isang komunidad na kinilala sa kanilang kakayahan sa pagharap ng mga pagsubok at matagal nang kinakaharap ang problema ng kakulangan sa tubig. Ang malalang sitwasyong ito ay isa ng alaala dahil ang bagong water system na natapos na ay malinis at ligtas na tubig para sa bawat tahanan. Pinuri ng mga lokal na opisyal ang pagsasama ng pulis at komunidad na nagpatupad ng proyektong ito. Itinuturing ito bilang isang halimbawa ng mga bagay na maaaring makamit kapag nagtutulungan ang komunidad at ang pulisya. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng Project Kapuy-an o Kapulisan at Pamayanan, ugnayang yayabong tungo sa serbisyong aktibo at nagkakaisa ng 605th Maneuver Company RMFB6 sa pamamagitan ng patuloy na Retold Community Support Program sa nasabing barangay. Ang naturang proyekto ay nagiging paalala sa kapangyarihan ng kolektibong aksyon at determinasyon sa paglikha ng positibong pagbabago sa komunidad, nagbibigay ng liwanag at pag-asa para sa ibang komunidad na kinakaharap ang mga parehong pagsubok. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang Police News Network Correspondent, Patrolman Julius Sam Acad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Acad. Mahigit 100 food packs naman at groceries ang ipinamahagi ng Special Action Force Troopers para sa mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Yan ang ibabahagi sa atin ni Patrolman Marcelino Termenes. Namahagi ng food packs at groceries sa 150 senior citizen at 100 kabataan ang 24th Special Action Company personnel sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Ian Henry N. Dr. Company Commander 24th SAC sa isinagawang Community Outreach Program kasama ang Barangay Councils sa pamumuno ni Honorable Medina. Katuwang ang Balmori Team of Ayala Land Premier at Catholic Women's League sa Barangay Tungkong Mangga Multipurpose Hall, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang isinagawang aktibidad ng 24th SAC ay nagdulot ng kaligayahan at pag-asa sa residente ng Barangay Tungkong Mangga at nagpatibay ng relasyon sa kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno. Mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Termenes. Sa iba pang balita, nagsagawa ng clean-up drive activity ang mga miyembro ng Osamis Maritime PNP upang patuloy na mapangalagaan ang kalinisan ng kanilang kapaligiran. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Edwin Baris.
Nagsagawa ng clean-up drive activity ang mga membro ng Ozamis Maritime PNP sa Ozamis City Central School, Barangay ng Tinago, Ozamis City, Misamis Occidental nito lamang umaga ng 8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay sa pangangasiwa ni Police Major Julie M. Buwak, Station Chief ng Maritime Ozamis PNP, kabalikat ang Philippine Coast Guard, Philippine Aviation Group, Ozamis City Police Station, Tao Gamma P, kabalikat CBCOM at iba pang mga volunteers. Bitbitang walis, tingting at mga sako ay sabay-sabay naglinis ang mga naturang grupo. Sa paligid ng paaralan, pinulot ang mga basura at inayos ang mga nakambalang ng mga kahoy. Sinisiguro din ito na mapanatili ang kaligtasan ng bawat mag-aaral. Ang aktibidad na din ito ay alinsunod sa PNP core values na makakalikasan at patuloy na hinikayat ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa mga mamamayan na makilahok sa mga programa ng PNP, lalong-lalo na sa pangangalaga ng kalikasan. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Balita naman mula sa Manila Police District, pagpapalakas ng internal cleansing program ang isinagawa ng Kapulisan ng Maynila katuwang ang mga faith-based group members. Yan ang balitang hatid sa atin ni Patrolman Jericho Escorpion. Pagpapalakas ng PNP Internal Cleansing Program isinagawa sa mga kapulisan ng Maynila. Isang one-day preventive internal cleansing program seminar sa pamamagitan ng muling pagsasabuhay ng PNP May Brothers Keeper Katambal ang Squad Weekly Interactive Meeting o SWIM ang isinagawa sa Manila Police District. Upang maisagawa ang nasabing aktibidad, inimbitahan ng mga lahat ng mga Station Executive Senior Police Officer, Chief Clerk, Senior PNCO at mga active life coach ng mga police station at unit sa MPD headquarters bilang mga pangunahing participants. Layunin ng programa na magabayan ng mga senior PNCO bilang mga squad leader sa kanya-kanyang unit na magkaroon ng magandang interaksyon sa tulong ng mga life coaches na gabayan ang mga junior PNCO. Sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa tamang pamamaraan, malaman ang kanilang saloobin, problema at maiwasto ang kanilang pagkakamali bilang preventive measure. Dito po tayo ngayon sa Manila Police District. Dito po tayo, nag-discuss tayo ng programa ng Internal Cleansing Program ng Philippine National Police on the preventive side of the Internal Cleansing Program, which is the My Brothers Keeper SWIM weekly interactive meeting ng ating mga squads. At kami po ay nagde-develop ng ating kapulisan na sila po ay titingnan nila ang tatlong programa ng ating PNP to develop a God-centered, service-oriented, and a family-based police organization. So sana po ito ma-internalize ng ating kapulisan because we don't need religious leader, but we need a righteous leader in the Philippine National Police leadership and the whole country, the Republic of the Philippines. Mula dito sa Manila Police District, ako si Patrolman Jericho Escorpion, ang inyong PNN correspondent, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Escorpion. Sa pool naman sa CCTV camera ang ginawang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang tindahan sa Quezon City. Buti na lamang ay maagap ang ating mga kapulisan at nagresulta sa pagkakadakip sa nasabing suspect. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Arzanjoy Walog. Batay sa pahayag ng biktima, siya ay abalang nag-aayos ng kanyang paninda nang iniwan ang kanyang cellphone sa isang drawer at ito ay kanyang inilak. Pagkalauna ng kanya itong kunin ay nawala na ito, kaya't agad namang tinignan ang mga CCTV footage sa lugar na saan nangyari ang pagnanakaw sa tulong ng Laloma City Police Station kasama ang 5th Mobile Force Company ng RMFB and CRPO. Naaresto ang suspect na kinilala bilang si alias Jerome, 18 anyos, na residente ng Barangay Malitam, Batangas City. Nakumpiska sa nasabing suspect ang isang cellphone na ninakaw mula sa biktima at isang screwdriver na ginamit sa pagsira ng nasabing drawer. Siya ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag ng Article 293 ng Revised Penal Code o ang kasong robbery. Ang suspect ay dinala sa Quezon City General Hospital para sa pisikal na eksaminasyon at pagkatapos ay sa Quezon City Police Station sa parehong araw ng pangyayari ng nasabing krimen para sa investigasyon at wastong disposisyon. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO,
Ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walog. Muli namang nagkaloob ng tulong pinansyal ang Regional Director ng Police Regional Office 6 na si Police Brigadier General C.D. Villaflor sa isang sugotang PNP personnel sa Negros Occidental encounter. Tunghayan ng balita mula kay Patrolman Brent Marks Ngayaan. Naglaan muli ng pinansyal na tulong ang Police Regional Office 6 Regional Director na si Police Brigadier General Sidney N. Villaflor kay Police Corporal Dennis de la Cruz na isa sa nasugatan sa isang police operation na nangyari noong Agosto 2023 sa Calatrava, Negros Occidental. Nitong ika-9 ng Oktubre ay muling nakatanggap ng 50,000 pesos na halagang tulong mula sa Regional Director. Matatanda ang 2 buwan na ang nakalipas nang maganap ang armed encounter noong August 9, 2023 sa pagitan ng ating pulisya at mga membro ng New People's Army na kung saan ay personal na binisita ni Police Brigadier General Villaflor ang lamay ng nasawing si Police Corporal Jaime Cuevas Nunez. Sa nasabing pagbisita ay nagbigay agad ng agarang tulong pinansyal ang ama ng Police Regional Office 6 sa pamilya ng nasawi at sa 3 pang PNP personnel na nasugatan. Pagkalipas ng ilang araw ay nabigyan ulit ng karagdagang 90,000 pesos si Police Corporal Nasis upang matugunan ang kanyang gastusing pang-medikal dahil sa malubhang sugat na natamo nito. Bukod dito, makakatanggap din si Police Corporal Nasis ng 50,000 pesos mula sa PSM-BFI. Isa lamang ito sa hakbangin ng Pro-6 Top Cup upang maipakita ang pagmamalasakit at pagpapahalaga sa bawat personnel ng buong hanay ng Police Regional Office 6. Mula dito sa Iloilo City, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Brent Marks Ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Ngayaan. Isang sasakyan naman na sangkot sa carnapping modus ang matagumpay na na-recover ng PNP Highway Patrol Group sa Santo Tomas, Batangas. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Sa pagiging masigasig ng HPG sa pagsugpo kontra carnapping at sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan na biktima ng modernong modus ng carnapping, isang sasakyan muli ang na-recover ng HPG nitong nakarang araw sa Barangay San Miguel, Santo Tomas, Batangas sa tulong ng mga operatiba ng HPG Laguna sa pangunguna ng provincial officer nito na si Police Major Glenn Aligado. Ang pagkaka-recover sa sasakyang Toyota Avanza ay bunga ng reklamo ng alias Alpi ng Sampaloc, Manila, isang financing officer sa kilalang bangko kung saan niloan ng registered owner na si alias Melinda ng Dasmariñas, Cavite ang naturang sasakyan. Ayon sa complainant, January 2020 pa hinahanap ang sasakyan at ang registered owner nito. Nakailang beses na rin padala ng notices para ibalik ang sasakyan ngunit bigo silang malocate at makontak ang registered owner nito. Kaya't lumapit na ang complainant sa HPG Laguna para manghingi ng tulong na maibalik ang sasakyang Toyota Avanza. Sa mabilisang aksyon ng HPG ay agad niyang nalocate ng Highway Patrol Group Laguna ang sasakyang Toyota Avanza. Ayon sa possessor ng sasakyan, nakita niya ang sasakyang Toyota Avanza na ibinebenta sa kilalang social media application at agad siyang nakipagtransaksyon sa nagpakilalang Joy para bilhin ang nasabing sasakyan. January 2020 nang ihatid ng alias Marie ang sasakyan sa lugar kung saan nakatira ang possessor kasama ang mga dokumento nito. Nandito po kami ngayon sa RHPU. Papasalamat po kami sa mabilis na action ng HPG Region 4 po at nabawi po ang aming sasakyan. Ipinaliwanag ng Highway Patrol Group sa complainant at possessor ng sasakyan ang status nito at voluntaryo namang sinorender ito sa mga tauhan ng HPG Laguna para sa investigasyon at tamang disposisyon. Paalala sa mga kababayan nating biktima ng parehas na modus, maaari kayong tumungo sa tanggapan ng Highway Patrol Group. Sa iba pang katanungan, reklamo o impormasyon, ang aming tanggapan ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Halos 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga naman ang matagumpay na nakumpiska ng mga tauhan ng PNP at PDEA sa kanilang ikinasang bypass operation. Magbabalita si Police Staff Sergeant Mary Rose Dait.
Pasado 1:00 ng hapon kahapon lamang sa Pasay City nang magsagawa ng joint buy-bust operation sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Unit Agency 4A at Baclaran Substation ng Pasay City Police Station na nagresulta sa pagkakumpiska ng 1 kilo ng shabu at pagkakaaresto ng 4 na individual na sangkot sa pagbebenta ng mga ilegal na droga. Kinilala ni Police Brigadier General Roderick D. Mariano, ang District Director ng SPD, ang mga naarestong sospek na sina alias Kent, Alba, Omar at alias Carlo, na nakuhanan ng 6.8 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na magpositibong makabili ang mga nagpanggap na buyer laban sa kanila. Maliban sa ilegal na droga, nabawi din ng mga operatiba ang buy-bust money na ginamit sa operasyon. Ang mga nakuhang mga ebidensya kasama ang mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ay dadalhin sa PDEA 4A office para sa tamang disposisyon. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Mayor Rose Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Staff Sergeant Dait. Sa iba pang balita, Sangguniang Bayan member patay matapos saksakin sa Barobo, Surigao del Sur. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Raymart Gargante. Nakahandusay at wala ng buhay ang lalaking ito matapos pagsasaksakin sa kanyang taniman ng hindi patukoy na sospek sa Barobo, Surigao del Sur kahapon. Kinilala ang biktima na si Honorable Robert Luis Avila, 72 anyos, Sangguniang Bayan member at residente sa nabanggit na lugar. Batay sa investigasyon ng Barobo Municipal Police Station, nagtamo ng saksak sa leeg at sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Patuloy na nagsasagawa ng operasyon ang mga otoridad upang matugis ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalitang yung PNN Correspondent Patrolman Raymart Gargante. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gargante. Samantala, miyembro ng Communist Terrorist Group na may kasong attempted murder ang tuluyan ng nahuli ng Eastern Samar PNP sa Barangay Danigpian, Dolores. Alamin yan sa report ni Patrolwoman Sherian Masi. Arestado ng mga otoridad ang dating miyembro ng Communist Terrorist Group na may kasong attempted murder sa Barangay Dinigpian, Dolores, Eastern Samar. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest ng mga tauhan ng 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang mga tauhan ng Dolores Municipal Police Station. Ang akusado ay nahaharap sa kasong attempted murder na may nirekomendang piyansa na 120,000 pesos at kasalukuyang nasa kustodiya ng Dolores Municipal Police Station para sa dokumentasyon at karagdagang disposition bago i-turn over sa court of origin nito. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sherian Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Tinbog naman ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang unlicensed gun dealer sa Marikina City. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman Keith Morel. Armado ng 2 search warrant na inisyu ni Executive Judge ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region ng Marikina City, arestado ng CIDG-NCR ang hindi lisensyadong gun dealer alinsunod sa kampanya nito laban sa paglaganap ng loose firearms o Plant Paglalansag Omega noong Biyernes ng hapon sa Marikina City. Nakumpiska sa naturang operasyon ang 26 na mahabang baril, 27 maikling baril, samot-saring mga bala, gayon din ang mga major at minor parts, kasangkapan at makina na ginagamit sa paggawa ng mga baril. Ayon sa investigasyon, ginagamit ng suspect ang kanyang establishmento at social media para makipagkalakalan kung saan kabilang umano sa kanyang mga customer ang mga high-profile gun enthusiasts, mga politiko na may umano'y private armies at ilang uniformadong tauhan mula sa pulisya at militar. Ang narestong suspect ay nasa kustodiya ng CIDG Southern MMDFU
at humaharap ngayon sa kasong illegal possession of firearms and ammunition na may parusa sa ilalim ng Republic Act 10591. Mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Kit Murao, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Murao. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Benjamin Casuga Acuerdo Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Corporal Mary Meche Moraera. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.